Tahimik na nagpapahinga ang tatlong iguana sa itaas ng puno. Pero naging alerto sila nang mapansin nilang may nakatingin sa kanila na mas malaki pang iguana. Iba ang kulay ng iguanang ito. Mamula-mula ang kanyang kaliskis. Hanggang sa biglang napatalon ang isang green iguana at umalis. Paakyat kasi sa pwesto nila ang mas malaking iguana. Kaya napahinto at napatago na lang ang ibang iguana. Dahil sa teritoryong ito, siya ang hari. Pagdating sa tuktok ng puno, ipinakita niyang siya ang boss dito. Ang pagtaas ng kanyang ulo o head bobbing ay ekspresyon ng dominance at pagiging territorial. Ginagawa ito ng fully grown male iguanas. Minsan, ito rin ang paraan nila para mag-communicate. Para bang sinasabi niya na, alam ko nandyan kayo. Kung kaya, taas noon niyang binantayan ang kanyang teritoryo. Pero hindi kapwa iguana ang kalaban niya rito, kundi mga tao. Pero ang mga cute na residenteng ito, hindi pala welcome sa Taiwan. Dahil isa pala silang dayuhan na kalaban ng mga magsasaka at komunidad dito. Isa na kasi silang peste sa mga lupang sakahan dito sa Taiwan. Taga-ubos at sira ng pananim. Naghuhukay ng lupa at nagdudulot ng pagguho at pagkasira ng daluyan ng tubig para sa mga tanim. At sa pagkalat nila, taong 2019, nagdesisyon silang hulihin ang mga iguana sa pamamagitan nila Joby na deputized hunter ng mga pesting iguana. Airgun ang kadalasang ginagamit nila para mahuli ang iguana. There, green habit. Talagang infested tong place na ito. Ako, green na green yung iguana. Mga juvenile pa lang yon, ano? Wow, sa puno pa lang na ito, nakatatlo na sila na iguana. Matikas na binabantayan ng iguanang ito ang kanyang teritoryo. Pero ang pinaghaharian niya, hindi sa kanya. Dahil ang uri nila ay isang dayo pala sa Tainan City sa Taiwan. Taong 2004 nang may nakitang maliliit na iguana sa kagubatan ng Tainan City sa Taiwan. Nagdulot ito ng alarma sa mga eksperto at pamahalaan. Dahil ang green iguana ay hindi native sa bansang Taiwan. Natural kasi silang nakikita sa Central America.
Sa pagdami nila, naging solusyon ng pamahalaan hulihin ang mga iguana. At ang grupo ni Joby ang binigyan ng otorisasyon para hulihin ang mga ito. 台湾台南好了，就是有关于这个绿鬣蜥造成的农损，其实并没有一个实际的统计，就是大部分都是他遇到了问题之后就打电话给政府相关部门啊，但是他们只知道这样的事情发生，然后就会拿个笼子给你说你要怎么抓，或者请人过去协助，但是实际上他并没有办法解决问题，是因为它的数量太多了，那有限的经费的状况下，变成只能抑制它的数量，但是它不能解决问题。 May malalaking iguana rin silang namataan dito. Pero, Where is it? No. No? B? pahirapan ang pagkuha dito dahil nalaglag ito sa bahay ng bubuyog. B! Wow! Look at this monster! Monsters in Taiwan. Grabe, it's a matured male. Almost as tall as me. I'm 5 foot 10 and a half. Big one. Ang isang araw, naka-10 na sila. Yung mga iba hindi nila nakita. Pero na-witness namin kung gaano kadami itong mga iguana. You have small ones, you have big ones. Totally, nakita namin siguro nasa mga 15 na. The ones that escaped, the ones that were shot. And look at this. Ngayong hapon, nakakuha tayo ng isang malaki. And it's true that the iguanas have invaded some parts of Taiwan. It's a big issue. Pero hindi lahat nahuhuli nila. Oh, yeah. Oh, yeah. Here. Old. Looks like an old one. Boom. May natamaan. Nakita namin medyo matanda na yung iguana. Itim na yung kulay niya eh. At nakita ko na parang tinamaan pero... Where? Oh, there. Mukhang naka-recover yung isang adult male iguana na yon. Nakaswim pa siya dito eh. Kaya sometimes these iguanas become lucky and have another chance to live. Diurnal at arboreal ang mga iguana. Kaya nilang mabuhay ng 8 taon sa wild. Mahigit sa 60 kung mangitlog sila kada taon. Lumalaki rin ang pinsala sa agrikultura. Hinuhukay at sinisira nila ang irigasyon at daluyan ng mga tubig. Maging mga prutas at halaman ay kinakain din nila. Dahilan para malugi ang mga magsasaka. Sa ibang farm naman, nakikipag-agawan sila sa pagkain at sinisira nila ang kulungan ng mga pato. Makikita sa video na ito ang 2 iguanang naghahabulan sa lugar ng mga pato. Nakikipag-agawan kasi sila sa pagkain ng farm animals. Pero hindi lahat ng iguana sa Taiwan ay pinapatay. May ilan na inaalagaan. Isa na doon si Xiaolu na bata pa lang ay inalagaan na ni Mavis. Si Miss Mavis is an owner of a school. Parang mascot nila itong iguana na ito, no? How did you get Xiaolu? 领养的， How did you apply license from government? 是跟政府申请， You require some Papers. Yes. Sa patuloy na pagdami ng mga iguana sa southern Taiwan, walang pagpipilian ang pamahalaan kundi sagipin ang kanilang agrikultura bago pa ito tuluyang masira ng mga iguana. Ang paghantong sa ganito ay hindi kasalanan ng mga iguana, kundi nating mga tao na naging pabaya sa pag-aalaga.